Hello, doon. Sa ngayon ay ang ating message ay about bad habit. Kaya ako may bad habit ako. Ito inuna ko pa ang ng message sa pag-pray, pag-pray sa God the Father, Lord Jesus. Yan ang aking bad habit at yan ang tardiness sa pag-lecture. Imbes 8 o'clock, ganito afternoon na. Kaya yan, I'm sorry sa inyo lahat kay ito ang ating pag-usapan ngayon, ang mga bad habit na yan na kailangan natin hindi i-apply sa buhay natin, no? Magbagong buhay tayo. Katulad ko, hindi kung kailan akong magdesisyon kay trabaho ko ito, kinanglan on time, katulad ng nasa office ako, no? Kaya kailangan 7 o'clock, andun ka na sa office mo para hindi ka matarde, no? At 8 o'clock, umpisa na ng trabaho. Yan ang akong obligasyon dito. Pero yan ang bad habit ko. At hindi ko pa inuna ang prayer. Kaya ang number 1, kailangan unahin ang mag-pray, no? Kaya ang ating obligasyon everyday para sa atin, Panginoon, no? God the Father, Lord Jesus, na Spirit, kung ano ang mga ating pray everyday, una sa lahat. Kaya yan ang aking bad habit na kailangan kong baguhin. Kaya nahiya ko sa inyo na kung kailan panood kayo ato pa ng ako bad habit. Ito ay sa atin din, bad habit din ito kay tayo na ang hindi sa sariling katawan natin, na tayo ang naglagay ng mga sakit dahil sa atin bad habit. Ano yan, mga bad habit na yan, na dapat na nating iwasan, laging nagpupuyat. Ito ang anak ko, yan ang nangyari sa kanya, no? Na pinastop na kapatid niya kay sa call center nagtrabaho. Laging puyat at saka may karinderya pag morning, luto na hindi nakasleep. Ilang oras, 4 na oras lang trabaho naman siya. Limati, nagkasakit. Kaya yan ang ating unahin ang ating sarili, no? Laging nagpupuyat. Kaya hindi tayo laging nagpupuyat. Early sa 7 o 8 o'clock, sleep na tayo, no? Para ng mga 8 o kuwanda ang ating 8 o'clock pagka-morning, makagising na tayo. Yan ang kailangan natin, ang sleep sa saktong pagtulog. Kaya yan ang number 1 natin, no? At ano pa? Ang mahilig sa mag-yusi at mag-inom ng alak. Yan. Okay lang mag-yusi, pero ilang stick lang, no? Everyday, hindi kay ilang ng package ang ating at ang drink 2 beer lang, okay na. Hindi over na. Kay bad habit na yan. Bad habit na kung sobra ang pag-inom ng mahilig mag-juicy at mag-inom ng alak. Yan, kailangan
magdita tayo, no? At kung pwede na ma-stop na ang mga ganyan, kay tayo din ang mag-suffer. Kay tayo magkasakit. Malang cancer tayo at colon cancer tayo. Punta dyan sa colon cancer at sa colon, sa drink ta ng alak na over na ang ating stomach, mag-ano na siya, parang road na daan sa ng road na nagkuha na siya, spaltuhin mo na siya kay may kuha na siya, may hole na. Ang ating stomach, hindi yan maspaltuhan. Kaya diyan na tayo, hindi na naya maagapan, mamatay tayo. Kaya diyan, iwasan ang bad habit, no overdrinking tayo. Kay hindi tayo ang naapektuhan dyan, kundi ang ating stomach. Kaya stop. Ako stop na ko sa drink ng mga matapis na mga soft drinks. Kay yan ang makahul sa sa stomach mo, no? At bakos ng diabetes. Kay kung marami ka nang nainom na mga tamis na drink, diabetes yan. Hindi lang cancer ang atin nabangan, kundi diabetes. Pag may diabetes ka na, ang pinaka mo guro na kaya ang parte ng pamilya namin 2 years at month lang yan. Mas mabuti kung mga 5 years ka, 10 years ka, wag na lang na mag-sobra drink ng mga matamis, no? Kay yan ang nag-cause ng sakit na mahirap gamutin, diabetes, cancer. Kaya wag nang magsobrang inom ng mga soft drinks na matamis at iba pa, no? O ano pa ang ating kailangan iwasan? Ang mahina uminom ng tubig. Yan, maka-UTI yan. Kaya tayo ang maapektuhan, kay masakit ang ating kay tungod sa wala tayong urine, hindi tayo makaihi. Kaya hindi atsak ang drink natin sa water. Glass euro, okay na yan, pero kailangan atin anugid. Kailangan kuan yan ng anugid natin ng natin ang doktor na ganyan ang inumin natin. Schedule ta na everyday. No? At ang pag-inom, kung paano natin hatiin na maka 8 glass a day tayo, no? Kung dyan asalang sa 8, no? Yan ang kaya mo. Kaya yan ang gawin natin. Kaya ang ating katawan tubig, madami ang tubig kailangan. Kaya kailangan na ang tubig na natin, na-urinate natin, kailangan may tayo ibulos naman na may water na maka-urine ka. Kung wala, masakit na mag-ihi ka, no? Yan. At na ang bato, no? Yan ang sa atin ng sakit. Kaya kailangan natin ang insak na pag-drink ng water. Yan ang ating gawin, no? At number 5 natin, may sa gulay at prutas, no? Mayroong tao na hindi mahilig sa may sabaw, no? At ng mga hindi sila na kung mga gulay ang
lang hindi sila, no, mga gusto nila dry lang, no, mga fish na prito o mga na karne baboy, pero hindi nila alam na yan ang nagdulot din ng sakit. Kay ang pork nagpa-high blood. Baboy, ang karne nagpa-cancer. Yan ang hindi pwede everyday, no? Every week kung isa, dalawa ka lang makakain ng karne. At ang baboy na yan, hindi man always. Kaya kung ma-stroke ka at paralyzed, ikaw ang talo, no? Hindi ang kinain mo. Kaya yan ang bad habit natin na ang nagbigay sakit sa atin. Yan pa ang paborito natin kainin everyday. Kaya baguhin natin ang ating behavior. Na lang every 1 week, two times, na lang ko 2 days, no? Ang baboy at karne, no? Ang mga isda na lang ang ating kay hindi nagbigay sakit. Ang number 6 natin, puro taba ang kinain. Yan, hindi pwede. Kay ma-stroke tayo. Kung ma-stroke tayo at ma-paralyze, tayo? Buhay na patay. Ay, tawan natin, patay na. Hindi na makakain tayo. Hindi na natin magamit, paralyze na. Hindi na natin magamit ang tang natin kay hindi na tayo makapagsalita. Ang tawag mo dyan? Patay ang katawan, buhay ang ating isipan. Ang mabuti natin gawin, kundi iwasan ang mga nagpa-stroke sa atin, no? Na yan ang ating gawin, no? Para hindi na puro taba ang kainin natin, no? Pwede ang mga kaya ang baboy at may taba, hindi na pag-isama siguro para hindi ka ma-stroke. Kaya yan, mahilig mahilig sa matamis na inumin. Yan ang matamis na inumin, mga soft drinks o mga iba pa, no, na kailangan hindi natin everyday na inumin, no? Kay diabetes tayo na makakos ng sakit sa atin, no? Na yan natin eliminate yan. Huwag nang everyday. Every na lang 1 week o 1 o 2 lang 1 liter na mga soft drinks na yan, no? Ang napagid, ang number 2 natin, sobra sa sa pag-inom ng kape at energy drink. Ay, kwan manggali, hindi man mabuti gali. Ang akala ko ang kape ay makatulong sa atin, ang sakit. Pero makabigay sakit ang over na kape. Yan, akala mo kay trabaho mo sa gabi, security ka, iinom ka ng kape kay para pag magyamar na ang mo na ma-sleep ka na, inom ng kape para maano ka naman, hindi ka na na matulog ka. Kaya yan, wag, no, sobra ang inom na kape at energy drink. Yan pa ang isa pa,
Kung maano ka, mahilig ka, mekaniko ka, sige lang ako man to ang kakain, no? Hindi ka na mahugas ng kamay. Kunin mo lang ang pagkain mo at sa bibig mo na hindi pa nakahugas ng kamay ay hindi pwede. Kaya andyan ang mga germs na kaano dyan. Ang akala nyo, yan, kung ka-repair ka ng sasakyan, mga kuwanabala na mga part ng sasakyan, na mga ras o mga na dyan, dirty yan, punta sa stomach mo, sakit ang mata mo at may mga germs yan na sa samak mo, no? Maglagay ng sakit. Kaya iwasan mag-anugid ng sa repair shop, magalagay ng panghugasan ng kamay, no? Para nga ugaliin na kung magkain, hugas kamay, may sabon at at least mag-eat lang sape o dinner o kung anong dyan ang pagkain, no? Kaya yan pagid kung kulang tayo sa pagsipilyo, yan pagid isang cause ng sakit. Kaya ang mga germ na dyan, mga pagkain na dyan sa mouth mo ang nagbigay ng sakit. Hindi mo na kung kisa may mga labalang malamuti. No, kaya yan kailangan always toothbrush tayo, no? O ano pa, no? Ayaw magba-check up. Yan, may mga tao takot sa doktor. Kaya akala nila baka sila, injeksyonan. Ikatatakot sila, no? Kaya masakit ang injeksyon. Kaya yan ang isang dahilan na natakot magpakonsulta ang mga tao. At kung magsabi ang doktor na operahan ito, yan ang isang ng mga hindi nila gusto na mapadoktor sila. Kaya yan, nakamali sila. Kaya napakamali ng kasama ko sa trabaho na nurse pa siya. Alam niyang may sisa sa bus. Hindi niya pinakonsulta. Natakot na pausabihan ng doktor, pa-opera, kudinta yan. Kaya makanser yan. Pero nagkamali siya. Yan ang pagkamali niya, na hindi niya ipinakonsulta agad. Kaya pag hindi niya nakaya ang sakit, ay pupunta na sa doktor. Sa gusto niya at sa hindi, operahan siya. Pag-opera, ay huli na ang lahat. Bakit huli na ang lahat? Stage 4 na ang cancer sa bust. Hindi pa huli ang lahat yan. Kaya antay ka na lang ng oras ng kamatayan mo. Kaya ang cancer, wala pang gamot hanggang ngayon. Kung ano ang gamot para makakontrol ng cancer. Namatay siya. Kung pina-opera niya agad, kung hindi natakot sa operasyon, hanggang sa ngayon, buhay pa rin. Kaya iyan ang mga bad habit natin na atin kailangan i-stop, no? Na yan ang ating ang anong bad habit natin na yan, ang karana na hindi tayo
mamatay agad. Kay tayo din ang nag-cause ng kamatayan natin dahil sa takot na hindi mo alam, hindi naman pala masakit. Kaya may anesthesia yan. Kaya kung napakonsulta ya agad, kay nurse siya, alam niya diyan mga cancer yan, sana naagapan. Ito ang isa pang ang aming ang aming leader sa aming sa simbahan, sa church ng namin, Legion of Mary nga leader namin. Nabuan pa lang siningaman. Pag balik kay siya, gischedulan siya ng doktor niya na next month ibalik doon. Stage 1 pa lang. Pagbalik niya, stage 3 na. May ano ka pa ba? May ipagamot ka pa ba? Mapaatras mo siya sa 1 naman o sa 2? Hindi na. Pupunta na yan sa 4. Isang hakbang na lang, 4 na. Yan ang pagkamali niya. Kay pagkasabi ng doktor na 1, kung pinaoperahan agad, kundi stop agad. Sa ngayon, hindi na pwedeng operahan. Kay kung operahan, ilang buwan lang ay mamatay na siya. Antayan mo hasta 1 year, okay pa. Pero hanggang dyan lang ang buhay mo. Kaya tayo din, hindi gawin ang bad habit. Yan ang ating mga bad habit na yan. I-eliminate natin yan. Kay tayo ang nag-schedule ng ating kamatayan. Kaya ang lahat na narinig ninyong ating gawin ay apply sa buhay nyo. Kay kayo rin ang mawala sa earth ng maaga pa. Kaya kung gusto nyo maging maligaya pa at makatira pa dito sa earth, i-apply ang bad habit na ito para hindi na tayo maamatay agad. Yan ang ating lecture sa ngayon, ha? Kayo ang bahala, ha? Huwag kayong mag-bad habit. Aking bad habit ko, kung ako sa lecture ko o message ko, hindi na ako nakapag-pray na yan ang obligasyon natin sa earth, na mag-pray muna, una sa lahat. Kaya baka friend, yan ang atin yan ang atin gawin sa ating lecture tayo ngayon. Huwag natin baliwala kay nag-cause ito ng kamatayan kung hindi natin i-apply sa ating buhay. Kaya mga friend, yan ang tandaan natin, ha? I-apply sa buhay natin ang mga bad habit na ito na hindi natin gawin sa ngayon, kay nalaman na natin na makakus ng maraagan natin kamatayan. Kaya mga friend, thank you sa pakikinig nyo. I'm sorry lang, natandi ako, no? Na late ako. Sa next time, bad habit yan, baguhin ko yan. Ng 8 o'clock o sa morning, mag-lecture na ako, mag-message na. At huwag na magpa-saway, una na ang prayer. Kaya thank you mga friend, love you.